Isa pong mapagpalang pagbati sa inyong lahat ng mga subscriber ko at ito po ang update dito kay Ading na kung saan po ay nakakapangilabot po itong balitang ito dahil sinasabi po rito ay 50-50 na raw po siya. So bagamat nakakalungkot ay talagang ganon at kailangan niyang pagbayaran yung kanyang mga kasalanan. Lahat naman pong kasalanan ay mayroong kaakibat na consequences, ika nga. So dahil nga po dyan ay madalas ko naman po sanang sinasabi rito na sana siya na lang yung nagnakaw at hindi na niya pinabayaang nakawin pa ng mga alipores niya at mga congressman niya at mga senador niya ang kaban ng bayan, dahil ito na yung talaga namang malaking faktor na nagpapahirap sa ating bayan. So ito po ipaparinig ko lang po sa inyo dahil hindi po ninyo ako makikita ngayon dahil wala po ako sa opisina. So ginawa ko lang po ang video ito na madalian kasi nakita ko nga po na mayroon pong video na di umano ay 50-50 ng araw po siya. At ito na po at pakinggan niyo po. 50-50 ngayon, parang ang nagadala na lang daw sa kanya, machine na lang. Sabi ng mga kaibigan natin sa kabilang parlor. Pero napaka-airtight talaga ng kanilang pagbantay sa kay Bangag. But ito ang ma-assure ko sa inyo, Inday Sara for President 2026, not 2028. Kaya minamadali sa mga biladsing Iloy, sa mga palaitot nga si Dili mabigao nagtsupa sang tarugo ni Junel, ginamadali sang palaitot nga gago nga size 2.02, nga titi kag apat ang itlog nga si Trillanes. Ang itlog may buffet of itlog si Trillanes, bading silahis nga rebuilding nga patayuya. Minamadali sa mga iyo diputa nga mga babalo group of companies, lahat nga mga lumaki sa kaing kag mga saging ang muka. Minamadali sa mga iyo diputa si Ontiveros daw mapatay ang kablab, daw mapatay ang bigaon niya. Grabe ang acting sang Pamas Award. Pati ngayon ang pagsayaw-sayaw sa Sumba ginasalihan na rin sang alpot nga NPA. Hindi na tayo mag-antay sa 2020, that's for sure. Ayan po at narinig nyo naman po na 50-50 na raw po si Ading ngayon. At yun pong pansinin nyo po yung mga naglalabasan dyan, yung sinasabi po ni Claire Castro na nagtatrabaho daw po ang Pangulo. At katunayan mayroong inilabas na video. Ang problema po rito dahil sa kabubuhan po ng mga ito ay hindi na po nila na nagawang tanggalin yung pagmumukha ni Enrile. So nagpapakita lamang po ito na itong si Claire Castro ay puro po ito fake news. Puro po ito napakasinungaling po ito. Dapat po ito ay tinitirik pabaliktad tapos salaksakan ng barita yung bilat natatagos doon sa kanyang ngala-ngala. Ito po yung dapat sa taong ito dahil sinasabi ko naman po na talagang sobra pong kasinungaling nitong babaeng ito. Palibasa talagang punong-puno na rin ng garapata ang bilat nito, kaya hindi po niya naiintindihan talaga yung mga sinasabi. Basta makapagsalita lang. Imaginin mo, napakalaki ng budget nila dyan. Milyon-milyon ang budget nila. Tapos, inedit na lang sana nila, hindi pa nila nagawa. Imaginin mo yung pinalabas na video na kunwari ay si Ading, yung nagtatrabaho kunwari, pero nandoon yung picture or video ni Enrile. So ibig sabihin, anong ibig sabihin niya? Nabuhay si Enrile, ganun ba? Claire Castro. Ay palibasa yung pagmumukha mo na yan na hindi mo maintindihan kung yung
mukha mo na yan na mukhang aso at talaga namang nasobrahan ka na ng pagiging aso na hayop ka. At yan anyway. At tapos tuloy-tuloy pa ang tanggi nitong Claire Castro na ito, ha? Na nasa Malacanang daw itong si President Marcos. Pero mayroon din po siya dito na video na umamin po siya na dinala sa hospital itong si BBM. Ito na nga po. Pakinggan niyo po. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring. His conditions. Sandali po, ilipat natin doon sa mas malinaw. Ano? Doon po sa mas malinaw natin ilipat. Ang sinasabi po niya ay nasa Malacanang daw at mamaya-maya lang daw, sabi niya, di ba? Makikita na ninyo. Pero siya rin po ang umamin na itong si BBM ay dinala sa hospital. Ayan, President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring. And his condition is while under medical observation. President spent the night under medical observation. So ngayon, umamin din itong gaga na ito na talagang dinala sa hospital na naman. At talagang sobra ang kasinungalingan dito ng Claire Castro na ito. Dahil pag nasusukol ito, wala man bahid ng pagsisisi itong gagang ito. At yun nga, sabi ko nga, sa bagay, wala, aburido na po kasi sila. Kagaya itong Claire Castro na ito, na kaya po aburido ito dahil ang dami pong bumabagabag sa ulo nito. Maliban doon sa punong-puno ng lisa at kuto, ang ulo niyan, punong-puno din po ng garapata. Ang bilat niyan, kaya po wala po matinong para lang din pong bangagyan. At mas masahol pa po sa bangagyan yung ganyang mga salita ng tao na hindi na iintindihan yung sinasabi, basta makapagsabi lang. So, ano pa ba yung mga dito, yung mga nakikita rito ngayon sa social media? Na talaga namang grabe at yun nga 50-50 ng araw at hindi lamang po yan at marami pong nagsasabi na sa totoo lang ay ito, ayoko na bang magsalita ito, parinig ko lang ulit ito si Kwan. Ang sabi sa akin ng mga marites, mga sulsulira, mga human CCTV ko. Ito, mga tested and proven ko talaga to ang kanilang prowess when it comes to investigative chismis. Investigative, kutso-kutso. Tested and proven ko talaga sila to. Nasa St. Luke's, itong si Bangag, nag-aagaw buhay na siya dahil siya ay may cancer. Pero dahil kami pera I don't know, baka may pa-clone na sila, baka may clone na ng gagong yan. Pero, ang ma-assure ko lang sa inyo, hindi na sa mag-abot 2028, guys. Kung malampasan naman ang Abril ngayon, hindi na nasa maglampas sa May, hindi na nasa aabot sa birthday ko. Mga siguro in the next few days, ma-announce na sila nga tayo siya. Ang ano nga dinig ko nga, bumibili na nga sila ng ticket, papunta na sila Somalia. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, yung kanya mga alipuris, bumibili na nga sila ticket sa Somalia. May narinig pa ako, pupunta doon sila doon sa Kitts and Nevis na mga countries, doon na daw sila titira, doon sa mga volcans. Na yan po at talagang malubhang na raw po talaga ang kalagayan at anyway, ibinalita ko lang po ito sa inyo para po sa kahit na papaano ay pare-parehas natin tayo na magkaroon ng kaalaman. At muli po ay ipagpaumanhin nyo na po ang aking pagbablog ngayon na hindi nyo po ako nakikita. Pero mas maganda na rin po na hindi nyo muna ako nakikita para sa susunod na makita nyo ako, nami-miss nyo na ako. Ayan, at sa lahat po ng mga hindi pa po nakapag-subscribe sa Birana Live Studio TV, ay wag na po kayong mag-aksaya ng panahon
mag-subscribe na po kayo kung gusto nyong gumanda at gumwapo. Dahil sinisigurado ko po sa inyo, lahat ng mga subscriber ko, wala pong mga pangit dyan, lahat magaganda. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon.